marami pang next time, attorney. Pero kanina pa namin pinag-uusapan dito, attorney, parang puro dilis at sapsap yung na ano So namin far, eh, 'di so ba? far. Ang nahuhuli natin. Kailan po ba natin makikita yung mga balyena at pating? Mm. So ngayon po no, patuloy pa naman po ang investigasyon, patuloy ang pag-uusig sa mga kaso na kasampa sa Department of Justice. Pati na lang po dun sa mga kasong na-refer na po namin sa Ombudsman. Dahil kahit po pareho po itong flood control anomalies, parehong mga issues po ang aming tinitingnan. Marami po kasing iba't ibang kaso, iba't ibang krimen ang mga naka-file. Iba rin po ang jurisdiction ng Ombudsman sa DOJ. So nagtutulungan po kami, patuloy po ang investigasyon. Yun nga lang po syempre may proseso po kailangan gampanan at sundin. But as for the DOJ po, currently, noong November 28 lang, na sa 6 po na kaso na na-refer sa amin ng Ombudsman, kung saan na-deputize po ang DOJ, patapos na po ang preliminary investigation. Meaning, nakadalawang hearing na ho, nakapag-submit na ng mga kontrasalaysay ang mga respondents. And dahil po sa pag-submit nila ng kontrasalaysay, may ebidensya na po kaming pwede tingnan. And sa ilang kaso po dun sa mga 6 na ka-file sa amin po, no, submitted for resolution na po yung 2 sa 3. So we could expect the DOJ and the panel of prosecutors in charge of these cases to resolve these cases by, ang target po namin syempre is mid-December, pero under the rules, we have 60 days. So, ayaw po namin madaliin, no? Pero naiintindihan po namin na time is of the essence and we are doing everything in our power to expedite these cases, mindful of the urgency, but also in view of the fact na may procedure po and may timeline tayong sinusundan under the rules. Very quickly lang, attorney, yung sinabi nyo, may 6 na cases na sinabit na sa inyo yung Ombudsman. 3 doon ay for resolution na, tama ba? Or resolution stage na. Yung 3 doon, ano pa po ang kulang para po mapunta na po dun sa resolution stage? What is our timeline? Opo. So the timeline is, well, contingency po dito or what we're looking at kaya hindi po na-resolve yung iba is because not all of the respondents have been able to submit their counter affidavits yet. Dahil po nagka-inclusion of additional respondents. So for those na dinagdag, kailangan pa po nila kunin yung complaint para makapagsampa na kanilang kontrasalaysay. Pagsampa po ng kontrasalaysay, doon po naka-attach yung mga ebidensya, further defenses. And then, upon which time, doon pa lang po mag-submit for resolution ang kaso. Sorry sir, ano nga tong 6 na kasong to? Anong level to? Kasi nga pong hinahanap sa amin na namin yung mga big fish. So, gaano kalaki tong mga isdang nasampahan natin ng kaso? O mga DPWH na naman po ba ito? Ito po yung mga DPWH officials and engineers, no? Now, as to the issue po naiintindihan po kasi namin, no, na may clamor for those big fish. At bakit parang yung mga DPWH na nakukuha? Well, ang magandang perspective po dito, no, is that we first attack the low-hanging fruits. So those who are easiest to go after, we go after them, and hopefully upon looking into the evidence that they have, which could eventually lead us further sa malaking anomalya, sa malaking kwento po na to ng flood control. So low-hanging fruits first, and then from there, gather po kaming evidence. Kasi part din po yan ng pag-evidence gathering namin Hindi lang po sa pag-iimbestiga before the filing of cases, but also during the assessment of the evidence filed by those sabihin niyo na pong small fish, no? We would be able to hopefully find evidence that could link us to those big fish sa mga proponent. Opo.